tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula po kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, Yusek. Last night, nag-issue po kayo ng statement denying yung accusations ni Senator Amy Marcos against the President and the First Family. Aside from issuing statements of denial, how does the First Family intend to respond, or does the First Family intend to hold the Senator accountable for her statements? Let's just wait and see. As of now, we do not have any plan of making any legal action against her. So let's just wait. Ma'am, when and where will the President draw the line? Some political analysts are saying that the Senator's statements are a form of destabilization. Does Malacanang view it as such? And how does Malacanang intend to act on that? Let us check first all the facts and the statements that she made. Then it's up to the OJ, maybe Ombudsman, if they will make any initiative to investigate this matter. Next question mula po kay Jean Mangaluz, PhilippineStar.com. Good afternoon. So the shakeup with the economic managers comes in the last stages of the budget deliberations. How will this affect the 2026 budget? And does the palace think that these reassignments are enough to restore the people's trust in the budgetary process? Well, maybe it may be an issue, but we were able to talk to Secretary Go, and according to him, any reassignments of the cabinet members to DOF and DBM, they are all the same people who work on the budget, who work on the finance. So there will be no problem with that. So can we assure the people of a timely passing of the budget? Timely passing of the? 2026 budget. Yes, there will be. They are working on that. Sunod na tanong mula po kay Bella Carriazo, Philippine Star. Good afternoon, ma'am. Ma'am, yung mga kaalyado po si Vice President Sara Duterte na nananawagan ng pagre-resign na ni Pangulong Marcos. So magiging option ba ito ng Pangulo? At categorical po na maaari niyo pong sabihin na hindi kailangan na magre-resign ng Pangulo? Kanino pong supporter ulit? Vice President Sara Duterte. So kailangan pa po bang i-memorize ito? Lahat naman yata ng supporter ng Vice Presidente ang nais ay paalisin sa pwesto ang Pangulo. Bakit? Para pumalit ang Vice Presidente? So, option ba ito? The President is still working and keeps on working for the country. So, hindi po option sa administrasyon, sa Pangulo, ang pagbibitiw. Ang Pangulo ay matapang, nahaharapin kung ano man ang suliranin ng bansa. At sila mga nag-iingay, sila ay ingay lamang. Follow up lang, ma'am. Ma'am, while si President Marcos po ang nagsimula nitong pag-investigate dito sa corruption allegations, hindi po nyo ba nakikita na nagbubumirang ito sa kanya at bandang huli siya pa yung talaga mapupuntiran itong investigation na ito? Hindi po natin nakikita nagbubumirang ito, pero ito ang nais ipakita ng mga propagandista, mga destabilizers para mailihis ang issue tungkol sa talagang nasasabing sangkot dito. Mga sangkot na nanais na makaligtas at makalusot. Dahil kapag nawala ang Pangulo sa kanyang pwesto, malamang muli magiging maligaya ang mga nasasabing sangkot dahil ang susunod na liderato, ipagpapatuloy kaya itong paninindigan ng Pangulo na sawatain at pugsain ang korupsyon. One related question from Ivan Mayrina. Yusek, does the President feel compelled to personally and directly confront the allegations against him? What do you mean? Yung siya po mismo ang sasagot. Ano bang dapat sagutin? Well, corruption allegations and the allegations of drug use. Sino po ba ang nagbibigay ng alegasyon tungkol sa korupsyon? Ang sinabi ni Zaldico, pauwiin po natin siya dito, ibigay niya ang tamang mga dokumento niya kung meron siya, at saka po natin sagutin ang inyong katanungan. Pero ganun pong hindi siya magbibitiw ika ninyo. But how is this going to affect his governance? Kasi whether true or not, meron po itong impact, for example, maybe sa international community or maybe
domestically, meron pong mga nagdududa sa mga aligasyong ito? Ang mga magdududa lamang dito ay yung hindi gagamit ng kanilang isipan para alamin ang katotohanan. Matagal ng issue ang mga binabato sa Pangulo. Ito ay napasinungalingan na natin. Nagkaroon na po ng resulta na galing sa St. Luke's about the drug test. At pati po yung mga AI video na ipinupukol sa Pangulo na napatunayang peke, lahat po yan na nasagot na. So, hindi po ito makakasira sa Pangulo dahil alam ng taumbayan, mas maraming taumbayan ang naniniwala sa ginagawa ng Pangulo para sugpuin ang korupsyon. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Yusek, sa mga naging accusation, revelation kay Pangulong Marcos, from video ni Saldico hanggang yung kahapong statement ni Senator Amy Marcos, sa assessment ninyo, nakatrigger ba ito ng public outrage against the President? Sa tingin po natin, nakatrigger ng public outrage, hindi sa Pangulo, kung hindi bumabalik ito sa kasinungalingan nila Saldico at saka ni Senator Amy Marcos. Marami na po mga eksperto, marami na rin po na mga liderato na nagpapatunay na ang sinabi ni Saldico ay kaduda-duda. Hindi magmumula sa amin, kundi yung iba mga mambabatas na nagsasabing, hindi ka panipiniwala ang sinabi ni Saldico. Kaya mas mabuting umuwi siya dito para patunayan niya ang kanyang mga bintang. Bintang na sa ngayon ay walang basihan. Patungkol kay Senator Amy, kitang-kita naman po natin kung sino ba yung kanyang pinoproteksyonan. Kitang-kita nyo na ang Pangulo ang gusto niyang sirain, pero ang pinoproteksyonan niya ay yung may issue tungkol sa korupsyon na si Vice Presidente. Hindi man lang niya iningayan ang patungkol sa issue ng confidential funds. Hindi rin niya iningayan ang pagpapadala sa dating Pangulong Duterte sa ICC. Ang ininga niya dito ay pabor pa mismo sa taong umaming siya ay murderer. Hindi man lang yata niya inisip ang kalagayan ng mga taong di umanong biktima ng EJK. So kita niyo naman kung saan siya patungo, kaya wala siyang gagawin kundi isang desperadong aksyon. Sirain ang Pangulo para proteksyonan ang kanyang mga kaalyado. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Just a reaction lang from Palace. Ang House of Representatives kasi kahapon, yung mga House leaders sinabing solido po ang House of Representatives kay PBBM and fully support PBBM sa kabila po ng kaliwat ka ng ingay na ibinabato sa Presidente. Maraming salamat at dahil marami pa rin po naniniwala sa ating Pangulo. Dahil ang mga taong gumagamit ng kanilang isipan at nag-a-assess ng katotohanan, maniniwala sa ginagawa ng Pangulo. Ang pagsugpo sa korupsyon. Alam nila na ang lahat ng ibinabato sa kanya at ingay na ibinabato ng mga destabilizers ay pawang ingay lamang upang magdulot ng kaguluhan sa ating bansa. Ma'am, nasagot niyo naman po yung issue na yung regarding sa legal na hakbang ng posibleng legal na hakbang na gagawin ng first couple laban kay Senator Amy Marcos. Sabi nyo, wait and see. Pero kukuha lang po ako ng reaction din. Si Majority Leader Sandro Marcos nagbigay din ng pahayag kay Senator Amy at sinabi niya na hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Tinawag niya itong web of lies. Reaction lang po in the Palace. Yung kasinungalingan naman po talaga, kitang-kita niyo naman po. This is the same playbook ng kanyang mga kaalyado. Unang araw pa lang yata sa Maisog Rally, ito na po ang iniingay. Pero after a while, nagsalita ang dating Pangulong Duterte na walang katotohanan ng kanyang binibintang patungkol sa paggamit ng droga laban kay Pangulong Marcos Jr. So paiba-iba ng kwento, pero isa lang ang adhikain, tanggalin ng Pangulo sa pwesto.